Breaking news muna tayo. Mahigit sa 70 miyembro ng militanteng grupo ng Hamas nahuli at kaagad na sumurrender sa kamay ng pinagsanib na puwersa ng Israel Defense Forces at Israel Security Agency. Kaugnay nito, tuloy-tuloy pa rin ang mainit na bakbakan sa pagitan ng mga Hamas fighters at puwersang militar ng Israel. Dito nga ay naglabas pa ng video compilation ng IDF kung saan pinapakita nila ang kanilang operasyon sa teritoryong pinagkukutaan ng kalabang grupo sa loob ng Gaza Strip. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa inilabas na video footage ng Israel Defense Forces noong December 14, 2023, makikita ang mga miyembro ng Hamas na nakapila habang isinusurrender ang kanilang mga armas. Ito ay matapos ang isinagawang ground operation ng IDF sa Kamal Adwan Hospital sa Northern Gaza. Ayon sa report, nagawang mapasuko ng mga sundalo ng 460th Combat Brigade ng IDF sa tulong na rin ng Israel Security Service Shin Bet ang hindi bababa sa 70 Hamas members. Makikita sa video footage ang nakapilang mga kalalakihan na isinusurrender ang kanilang mga armas sa mga sundalo ng IDF katulad ng mga assault rifles at ng kanilang mga ammunitions. Sinabi ng IDF na nagawa nilang ma-locate ang isang building malapit sa Kamal Adwan Hospital na kumpirmadong pinamumugaran ng mga Hamas operatives. Sumiklab di umano ang labanan kung saan ilang mga miyembro ng militanteng grupo ang kanilang napatay. Samantala, ang mga sumukong Hamas fighters naman ay dinala ng Shin Bet Security Agency and Military Intelligence Directorate Unit 504 para sa gagawing interrogation. Sa kabila ng paglabas ng video footage na ito mula sa IDF, tuloy-tuloy pa rin ang nagiging bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo. Bukod nga sa mga naunang video footages ng pagsuko ng 70 Hamas members, nag-release din ng iba pa mga video compilation ng IDF kung saan makikita naman ang actual ground battle kontra sa Hamas at iba pa mga grupo na kaalyado nito. Sa video ay makikita rin ang close combat encounter ng mga sundalo ng IDF habang sinusuyod nila ang mga kabahayan sa urban areas ng Gaza Strip na ginawang kuta ng kanilang kalaban. Kahapon lamang ay inanunsyo ng IDF na 10 sa kanilang mga sundalo ang nasawi. Kabilang nga ang 2 senior Israeli commanders. Ito ay matapos ambushin ng Hamas ang mga sundalo ng IDF sa Sijaiya, Gaza City. Itinuturing na deadliest encounter ang pag-ambush na ito sa hanay ng Israeli forces magmula nang magsimula ang giyera nila kontra sa Hamas. Sinabi rin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pagkamatay na ito ng mga sundalo ay very painful price na kinakailangan nilang bayaran kung gusto raw nilang manatiling nakatayo ang kanilang bansa. There is a very painful price, but it is necessary if we want to live here in our homeland, in our country, and this requires a continuous battle. Simula noong October 7, 2023 surprise attack sa Israel, tinatayang nasa 444 IDF soldiers na ang nasasawi at inaasahan ngang madadagdagan pa ito dahil na rin sa tuloy-tuloy na bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa statement naman ni Hamas spokesperson Abu Ubaidah na inilabas nito sa kanilang Telegram account, sinasabi nito na nagawa nilang mawasak ang 72 Israeli army vehicles sa loob lamang ng 72 hours habang 36 IDF soldiers naman ang kanilang napatay. Dagdag pa ni Ubaidah ay nagawa rin umano nilang masamsam ang mga equipments at iba pang mga ari-arian ng mga napatay na Israeli soldiers. Sa kasagsagan ng IDF ground offensive, nagawa di umano ng Hamas na targetin ang mga headquarters at command centers ng IDF
habang nakapagpalipad rin sila ng ilang mga rockets patungo sa mga Israeli cities. Sa pagpapatuloy ng ground offensive ng IDF, mayroong mga report kung saan nagsimula na di umanong mag-pump ng seawater ang mga sundalo at plano na nilang punuin ng tubig ang mga network of tunnels kung saan nagtatago ang Hamas. Ang taktikang ito ay naglalayong tuluyan nang durugin ang Palestinian terror group. Unang inilabas ng Wall Street Journal ang ulat na ito na kung inyong matatandaan ay nasa under consideration status pa noong nakalipas na buwan. Kaugnay nito ay naghanda ng 5 malalaking water pump ang IDF malapit sa Shati refugee camp sa Gaza territory. Ang mga water pump na ito ay may kakayahang punuin ng tubig ang buong tunnel network sa loob ng ilang linggo. Gayunpaman, ang report na ito ay nag-raise naman ng concern para sa kaligtasan ng mga hostages na hawak pa rin ng militanteng grupo. Sa kabila ng mga report na ito, wala namang naging komento ang mga opisyal ng Israel Defense Forces. Maging si US President Joe Biden ay hindi rin direktang sinagot ang report na ito. Bagkus ay nagpahayag na lamang siya ng kanyang opinyon na sinasabing hindi siya naniniwalang nasa loob ng mga tunnels ang bihag ng Hamas. Sa iba pang mga balita, muli na namang nagpalipad ng mga rockets ang Al-Qassam Brigade patungo sa Israeli territory bilang ganti di umano sa pagpatay sa libu-libo mga Palestinian civilians sa Gaza Strip. Ayon sa report, 6 na mga rockets ang pinakawalan ng Hamas, subalit isa sa mga ito ay hindi nagawang i-intercept ng Israel Air Defense System, kaya naman bumagsak ito sa isang supermarket sa Ashdod. Maswerte namang walang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidenteng ito dahil agad silang sumunod sa kanilang safety protocol. Sa lumabas na video footage, makikita ang rocket na nakatusok sa loob mismo ng supermarket at nagdulot ito ng malaking pinsala sa naturang establishment. Samantala, hinimok naman ng United States ang Australia na magpadala ng kanilang mga warship sa Red Sea. Ito ay bilang response sa ginagawang pag-atake ng mga rebelding Houthi sa mga dumaraang barko sa teritoryong ito. Kamakailan ay nagbigay ng warning ang Iranian-supported group na haharangin ang lahat ng mga barkong magtutungo sa Israel hanggang hindi tumitigil ang Israeli ground offensive sa Gaza. Isang Norwegian tanker na dumadaan lamang ang nabigyan ng sample ng Houthi matapos itong targetin ng isang missiles ng mga rebelde. Ikinukonsidera naman ng Australia ang request na ito na direktang nagmula sa US Navy bilang kabahagi ng Combined Maritime Forces. Ito ay isang multinational maritime partnership na itinatag upang i-maintain ang rules-based international order. Sa makatuwid, layunin nitong labanan ang mga smuggling at ang mga pirata sa international waters. Kabilang ang Australia sa 39 countries na miyembro ng organisasyon na ito at ang Amerika ang siyang tumatayong leader ng kanilang task force. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.